ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magagalit si Sherlyn kay Libby dahil sa kalokohan at kasinungalingan ito, dahilan kung bakit nakulong si Princess. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Naaawa na sina Justin at Xavier sa kalagayan ni Princess. Matagal na rin na panahon na nakakulong si Princess sa kulungan. Sigurado rin sila na walang kinalaman si Princess sa pangingidnap kay Libby at malayo na gagawa ng masama si Princess. Napag-usapan ng magkaibigan Justin at Xavier kung paano nila matutulungan si Princess. Nag-isip sila kung paano nila malalaman ang katotohanan na walang kinalaman si Princess sa binibintang ni Libby sa kanya. Kagaya ni Xavier, naaawa na rin si Justin kay Princess dahil sa bigat ng pagsubok na dinadala nito. May lihim na ring pagtingin si Justin kay Princess kaya ganun na lang ang pagmamalasakit niya kay Princess. Nakaisip sila ng plano kung paano nila mapapaamin si Libby tungkol sa tunay na nangyari sa araw na yon. Dahil nagkatampuhan nga sina Libby at Xavier, pagkakataon na ito ni Xavier at Justin para malaman ang totoo tungkol sa inaakusa kay Princess. Nakipagkita si Xavier kay Libby. Sa pag-uusap ni na Xavier at Libby, humingi ng pasensya si Libby kay Xavier dahil na rin sa mga inaasal niya nung huli silang magkita. Ipinaliwanag ni Libby na nagdamdam siya dahil naging matlapit na naman ulit sina Princess at Xavier. Pero naisip ni Libby na nagkamali siya. Naiintindihan naman siya ni Xavier at humiling na sana wag na itong mauulit muli. Ngumiti si Libby. Nangako siya na kokontrolin na niya ang galit niya, lalo pagdating kay Princess. Gumawa sina Xavier at Justin ng palabas. Nagpanggap si Justin na isang hold-upper upang mapaamin nila si Libby. Habang nag-uusap sina Xavier at Libby, sumipot si Justin na may takip ang mukha. Hindi makilala ni Libby kaya wala siyang ideya sa mga nangyayari. Natakot si Libby. Tinanong ni Justin kung meron ba talagang tunay na kidnapping na naganap. Nagtaka si Libby dahil hindi man lang humingi ng pera o kahit na anumang bagay para nakawin sa kanila. Sa halip ay tinanong siya ng hold-upper tungkol sa kidnapping. Nagtataka si Libby. Umiiling siya. Hindi makapaniwala sa mga tanong ni Justin. Hanggang tinutukan na ni Justin si Xavier. Alam nilang pareho na mahalaga si Xavier para kay Libby. Lalo kapag masasaktan si Xavier ng hold-upper. Hanggang sa umamin na nga si Libby na inamin ni Libby na hindi totoo ang kidnapping na naganap. Gawa-gawa lang nila ito para madiin si Princess at makulong. Nabigla sina Xavier at Justin sa mga sinabi ni Libby. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila akalain na kayang gawin ito ni Libby na manloko ng tao at makagante sa kapwa. Nagalit si Xavier kay Libby. Halos kamuhihian niya si Libby. Panay naman ang hingi ng tawad ni Libby kay Xavier. Pag-usapan na lang ito pagkatapos dahil natatakot na rin siya sa hold-upper. Maya-maya ay inalis na rin ni Justin ang takip sa mukha niya. Pinakilala niya ang kanyang sarili. Nagulat at nabigla si Libby dahil isa rin palang palabas ang ginawa ni na Xavier at Justin. Bistado na si Libby sa kasinungalingan niya. Hindi na maitanggi ang kasalanan niya dahil sa galit ni na Xavier at Justin, iniwan nila si Libby na umiiyak. Nagsisisi naman si Libby sa ginawa niya, hindi dahil sa pagkakakulong ni Princess, kundi dahil nagalit sa kanya si Xavier. Galit na naman si Xavier sa kanya, ang dati niyang nobyo. Mas mapapalayo na naman si Xavier sa kanya. Sa kabilang banda, sinundan ni Sherlyn si Raymond dahil may kutob na siyang makikipagkita na naman kay Divina. Parang sinasadya naman na tinawagan rin siya ni Divina. Sinabi ni Divina kay Sherlyn na meron siyang mahalagang sasabihin. Siguradong magugulat siya. Agad naman na sumunod si Sherlyn. Makikipagkita siya kay Divina. Nagtataka lang siya dahil paalis na rin si Raymond.
Nawala ang hinala niya kay Raymond dahil hindi naman gagawin ni Divina na makipagkita sa kanya kung magkikita rin sila ni Raymond. Samantala, nagkita na nga sina Divina at Raymond. Nag-uusap na sila. Sinadya ni Divina na magpang-abot silang tatlo para masira ang pamilya ni Sherlyn at si Divina ang nangangarap na bumuo muli nito. Nasaksihan at narinig ni Sherlyn ang pinag-uusapan ni Raymond at Divina. Sinabi ni Divina kay Raymond na hindi niya pa rin malimutan si Raymond. Pinakita ni Divina ang quote na naiwan ni Raymond nung gabing may nangyari sa kanila. Nasa tuwing makikita ito ni Divina ay hindi niya maiwasang isipin si Raymond. Nung gabing pinaubaya niya kay Raymond ang lahat. At ipinaramdam naman ni Raymond sa kanya na para lang si Raymond kay Divina nung gabing yon. Dinig na dinig ni Sherlyn ang lahat ng pinag-uusapan nila. Galit na galit siya na nagsalita na siya para ipaalam kay Raymond na narinig niya lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Nabigla naman si Raymond sa pagsulpot ni Sherlyn. Hindi na siya makapagdepensa sa sarili dahil may ebidensyang quote na hawak ni Divina. Wala nang nagawa si Raymond. Nakita na lang niya na sinugod ni Sherlyn si Divina. Pinagsabihan ni Sherlyn si Divina. Inawat ni Raymond si Sherlyn. Nag-walk out si Sherlyn. Sinundan ni Raymond ang asawa hanggang sa makauwi na sila. Nagpapaliwanag si Raymond pero sarado na ang isip ni Sherlyn dahil narinig na niya mismo kay Divina ang buong kwento at wala nang dapat ipaliwanag pa si Raymond. Maya-maya ay dumating si Sonia para awatin ang dalawa. Kampi pa rin si Sonia kay Raymond. Wala siyang pakialam kung may mali rito si Raymond. Ayaw niya lang talaga na mananalo si Sherlyn. Samantala, pag-alis na Raymond at Sherlyn, masaya naman at nakangiti si Divina. Masisira na ang pamilya ni Sherlyn. Ito na ang pagkakataon ni Divina para tuluyan na niyang mabasag ang may lamat ng relasyon ng mag-asawa. Ang problema niya ngayon ay si Raymond. Malakas ang pakiramdam niya na magagalit sa kanya, si Raymond. Maya-maya ay dumating si Libby. May sarili ring problema tungkol sa pagkakabisto sa kanya, tungkol sa pekeng pagkidnap sa kanya. Sinumbong ito ni Libby. Nung una ayaw na muna isipin ni Divina dahil may mas matindi siyang problema. Pero nung sinabi na ni Libby na meron pa bang mas importante kung malaman ni Princess ang tungkol sa ginawa nilang pekeng kidnapping, nabigla si Divina. Nanlaki ang mga mata niya pero kumalma siya, nag-isip ng paraan. Tinanong ni Divina kung may ebidensya ba sina Xavier at Justine nung nalaman ito. Tahimik lang si Libby. Hindi niya alam kung may ebidensya ba ang magkaibigan. Pinakalma ni Divina si Libby. Kung wala palang ebidensya, wag na munang magsalita si Libby. Manahimik lang siya dahil baka kung may masabi pa siya at magkamali, baka gamitin pa ito laban sa kanya. Nagyakap man naman ang mag-ina. Samantala, habang nagkakagulo sina Sherlyn at Raymond kasama si Sonia, ibinalita ni Yang na nagva-viral si Libby dahil sa inamin nitong peke ang pagkakakidnap sa kanya. May nakapag-video pala sa kunwaring holdapan kung saan nabisto si Libby ni na Xavier at Justine. Napanood ito ni Sherlyn. Nagtaka si Sherlyn. Maya-maya ay dumating na si Libby. Pinagbalingan ni Sherlyn si Libby. Pinaamin ni Sherlyn si Libby kung totoo ba ang nasa video na pineke ni Libby ang pagkakakidnap sa kanya. Nung umamin si Libby, nasampal ni Sherlyn si Libby sa galit niya sa kalokohan ng anak niya. Hindi man lang inisip ni Libby ang ibang tao na nasira ang kinabukasan dahil sa kasinungalingang ginawa ni Libby. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.